Sa isang liblib na barangay sa probinsya, isang opisyal ang kilala sa kanyang kabutihang loob dahil sa pagbebenta ng murang karne sa mga residente. Ang lahat ay pumupuri sa kanya dahil malambot ang karne at laging ubos ang tinda na binibili pa mismo ng mga kasamahan niya sa barangay. Ngunit sino ang mag-aakalang sa likod ng kabutihang iyon ay may nakatagong sikreto na mas mabaho pa sa bangkay? Anong klaseng karne nga ba ang ibinebenta ng opisyal na ito? Ang umaga sa Barangay Weringin, probinsya ng Quezon, ay laging nagsisimula sa makapal na hamog na parang malamig na kumot na tumatakip sa mga puno. Ang hangin ay amoy basang lupa at ang tilaok ng mga manok ay naririnig mula sa malayo. Sa gitna ng ganitong kapaligiran, nakatayo ang isang malaking bahay na gawa sa kahoy na may malawak na bakuran at kalawanging bubong na yero. Sa harap nito, nakasabit ang isang simpleng karatula na gawa sa tabla, sariwang karne ni Kagawad Dante, mura at malinis. Tuwing umaga, dagsa ang mga residente doon. Dumarating sila bitbit ang mga plastic bag, basket na kawayan, at barya mula sa pinagbentahan ng gulay sa palengke. Laging nakangiti ang kanilang mga mukha dahil ang presyo ng karne sa tindahan na iyon ay higit na mas mura kaysa sa bayan. Si Kagawad Dante, isang lalaking nasa katanghali ang gulang na may makapal na bigote at malalim na boses, ay binabati ang bawat customer ng mainit na ngiti. Ang malalaki at magagaspang niyang kamay ay mabilis na nagtitimbang ng mga hiwa ng sariwang pulang karne. Ito po, Aling Maria, 2 kilo, sabi niya habang binabalot ang karne sa malinaw na plastic. Bago po yan, mainit-init pa. Salamat, Kagawad Dante. Ang mura talaga, dito lang ako nakakabili ng ganito. Sana tuloy-tuloy ang swerte niyo, sabi ni Aling Maria habang nagniningning ang mga mata. Tipid lang nang umiti si Kagawad Dante. Sa awa ng Diyos, Nay. Basta maganda ang intensyon na tumulong sa kapwa, tuloy-tuloy ang grasya. Mula sa labas, mukhang karaniwan ang tindahan, pero para sa mga residente, hulog ito ng langit. Sa panahong nagmamahalan ang bilihin, si Kagawad Dante ang munting bayani nila. Walang naghihinala. Walang nagtatanong kung saan galing ang ganun karaming karne araw-araw. Basta alam nila mura, malambot at masarap. Pero kung may magmamasid ng maigi, may mapapansing kakaiba. Tuwing umiihip ang hangin sa hapon mula sa likod bahay, may naaamoy na malansang amoy, parang dugo na hindi pa natutuyo. Minsan, mas matapang ang amoy kapag umuulan, pero iniisip lang ng mga tao na normal yun. Baka amoy kambing lang, katwiran nila. Walang nangahas maghinala sa opisyal na kasing bait ni Kagawad Dante. Lalo na't siya ang ingat yaman ng barangay at malapit sa lahat. Sa loob ng bahay, ang kusina ay mukhang katayan. Ang sementadong sahig ay laging basa at sa sulok ay may mahabang mesang kahoy na puno ng mansa ng maitim na dugo. Sa itaas nito, nakasabit ang malaking kutsilyo katabi ng itak at lumang timbangan. Ang tunog ng tumutulong tubig na humahalo sa tiktak ng orasan ay lumilikha ng kakaibang ritmo, parang paghinga ng kung anong nagtatago. Sa sala, maayos na nakahanay ang mga litrato ng parangal. May litrato ni Kagawad Dante na tumatanggap ng plaque mula sa alkalde para sa programa sa pagkain ng barangay. Mayroon ding litrato kasama si Kapitan Lando at ang asawa nitong si Iris Glenda noong blessing ng tindahan. Puno ng ngiti ang mga mukha nila at parang dinig ang palakpakan ng mga tao sa litrato. Tila ba isang masayang kwento ang lahat? Nang tanghaling iyon, isang binata ang dumating sakay ng lumang motor. Makapal ang alikabok sa itim niyang jacket. Siya si Rico, isang batang journalist mula sa Maynila na bagong bigay ng assignment ng editor. Interesado siya sa viral news sa local media, opisyal ng barangay sa probinsya, nagbukas ng tindahan ng murang karne para sa mahihirap. Ipinark ni Rico ang motor sa harap ng tindahan at tinitigan ang karatula. Napangiti siya ng kaunti. Interesting, bulong niya habang binubuksan ang recorder sa cellphone. Magandang tanghali po, sir. Ako po si Rico. Reporter po mula sa Manila Bulletin. Gusto ko sanang i-feature ang proyekto nyo para sa social section, magalang niyang sabi sabay abot ng press D. Lumapad ang ngiti ni Kagawad Dante. Ah, galing pang Maynila. Nako, dumayo pa kayo dito para lang sa maliit na tindahan ko. CJ, iho. Wala naman akong tinatago. Hihe. Tumawa ng mahina si Rico. Kakaiba po kasi ito, sir. Maraming opisyal ang puro papugi lang pero kayo tumutulong talaga.
Tinapik ni Kagawad Dante ang balikat niya. Kung lahat ng opisyal ay tutulong ng ganito, walang magugutom na tao, iho. Napuno ang kwarto ng tunog ng timbangan at tawanan ng mga tao. Ni-record ni Rico ang lahat. Maamong mukha, tapat ng ngiti at ang bango ng bagong katay na karne. Lahat ay mukhang perpekto, masyadong perpekto. Pero habang nagsusulat siya ng notes, may umagaw sa atensyon niya. Sa dulong sulok sa likod ng bahay, may malaking pintong kahoy na laging nakakandado ng mahigpit. Sa harap nito, may nakapaskil na bagong karatula, bawal pumasok. Bago ang karatula, iba sa kusam na pader ng bahay. Para saan po ang pintong iyon, sir? Tanong ni Rico sa magaan na tono. Ah, lumang bodega yun. Tambakan ng gamit sa kusina, mabilis na sagot ni Kagawad Dante. Nanatili ang ngiti, pero tumalim ang tingin niya ng ilang segundo bago bumalik sa pagiging maamo. Tumango si Rico. Pero sa siwang ng pinto, may nakita siyang kakaiba. Ang sahig ay maitim at makintab, parang mansa ng natuyong likido. Hindi niya sigurado kung dugo o langis. Pero ang hangin sa paligid ng pintong iyon ay nagpatayo ng balahibo niya. Pagdating ng hapon, nagsara na ang tindahan. Inilibot ni Kagawad Dante si Rico sa baryo, ipinakita ang mga palayan at bahay ng mga residente. Binabati siya ng lahat ng may respeto. Tinatawag siya ng mga bata para bumili ng candy. Mainit ang pagtanggap. Ang baryo ay parang larawan ng perpektong simpleng buhay. Pero nang dumaan sila sa maliit na ilog sa likod ng bahay, may nakita si Rico na sumabit sa mga bato. Tila sadyang pinaanod, natatakpan ng lumot at tuyong dahon. Hindi ito karaniwang sako. Sa punit na dulo, may nakalitaw na lumang tela na parang piraso ng damit ng tao. Matagal itong tinitigan ni Rico. Pero tumawa lang ng mahina si Kagawad Dante. Maraming nagtatapon ng basura dito, iho. Kailangan pang turuan ang mga tao sa kalinisan. Hindi sumagot si Rico. Tinitigan lang niya ang agos ng ilog na nagiging medyo mapula habang lumulubog ang araw. Sa isip niya, isinulat niya ang isang pangungusap sa kanyang notebook. Masyadong tahimik ang tindahang ito para sa isang lugar na ganito kabisi. Bumaba ang gabi. Mula sa malayo, ang bahay ni Kagawad Dante ay may mainit na ilaw. Dumarating pa rin ang mga tao dala ang mga kaldero at planggana. Naniniwala silang sa bahay na iyon nang gagaling ang biyaya nila. Ngunit sa likod ng lumang dingding na kahoy, rinig na rinig ang pagkiskis ng bakal. Tunog na makikilala lang ng mga taong naghihiwa ng bagay na mas malambot kaysa sa karne ng baka. Nakatayo si Kagawad Dante sa harap ng mesa, puno ng pula ang mga kamay. Matagal niyang tinitigan ang hiwa bago bumulong, pasensya na, iho. Mas maagang dumating ang grasya ngayon kaysa sa inaasahan. Sa labas, umalulong ang aso ng mahaba at ang gabi sa probinsya ay naging mas tahimik kaysa sa karaniwan. Kinabukasan sa barangay Weringin, pareho pa rin ang hangin, malamig at nakakapagpakalma. Pero para kay Rico, iba ang pakiramdam ng umagang iyon. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang imahe ng sako sa ilog, ang amoy lansa sa likod ng bahay ni Kagawad Dante, at ang matalim na tingin ng lalaki ay patuloy na gumugulo sa isip niya. Nakaupo siya sa beranda ng maliit na transient house kung saan siya tumutuloy. Sa harap niya ay ang kapeng barako na malamig na. Mula sa malayo, naririnig ang tilaok ng manok at tawanan ng mga bata sa kalsada. Mukhang payapa ang baryo. Pero alam ni Rico na ang ganitong kapayapaan ay madalas na nagtatakip lang ng nabubulok na bagay sa ilalim. Binuksan niya ang notes niya kagabi at binasa ulit ang sinulat niya. Masyadong tahimik ang tindahan para sa lugar na ganito kabisi. Bumigat ang kahulugan ng pangungusap. Hindi na lang siya basta observer. Pakiramdam niya ay bahagi na siya ng isang bagay na mas malaki, isang bagay na nakakatakot. Nagdesisyon si Rico na bumalik sa bahay ni Kagawad Dante. Sa pagkakataong ito, walang kamera o senyales na nagko-cover pa siya. Gusto niyang makita kung ano talaga ang nangyayari kapag walang ibang tao ang nakatingin. Bukas na ang bahay mula pa kaninang madaling araw. Dumarating ang mga tao gaya ng dati dala ang mga timba, langgana, at kahit malalaking dermos para paglagyan ng karne. Nagmasid si Rico mula sa malayo. Hindi kalayuan, nakita niyang dumating si Glenda, ang asawa ng kapitan, sakay ng maliit na sasakyan ng barangay na kulay green. Nakaayos ang buhok at may dalang malaking bag. Uy, nandyan din si Maam Glenda,
bulong ng isang ginang malapit kay Rico. Siya usually ang nag-check ng stock ng karne para sa mga event ng barangay, sagot ng isa. Tinitigan siya ni Rico, may kakaiba sa lakad ni Emreth Glenda. Kalmado ang hakbang, pero ang mga mata ay parang kinikilatis ang bawat tao. Nang dumaan siya sa harap ni Rico, nagkatinginan sila saglit. Ang ngiti ni Emreth Glenda ay magiliw, pero malamig parang bagong hasang kutsilyo. Abala si Kagawad Dante sa likod ng mesang kahoy, nagtitimbang at nakikipagbiruan. Pero napansin ni Rico na sa pagkakataong ito, mas maitim ang kulay ng tumpok ng karne sa mesa. Mas pino ang hibla, hindi matingkad na pula gaya ng baka o kambing. Anong karne to, sir? Tanong ng isang matanda. Tumawa ng mahina si Kagawad Dante. Halo yan, tay. Batang baka at kalabaw. Ang importante mura, di ba? Nagtawanan ang lahat, walang naghinala. Pero may naaamoy ang ilong ni Rico. May kakaibang amoy na nakadikit sa hangin. Hindi amoy ng karaniwang karne. Mas matapang, mas menusok. Parang amoy ng kalawanging bakal na may halong lumang dugo. Lumunok siya, pinipigil ang pagsuka. Nagpanggap siyang kumukuha ng litrato ng palengke habang dahan-dahang lumalapit sa likod bahay. Doon, nakita niya ang malaking pintong kahoy na nakakandado kahapon. Pero sa pagkakataong ito, nakabukas ng kaunti ang pinto. Maliit lang na siwang pero sapat para makita ang loob. Sa likod ng siwang, may malaking mesang bakal. Sa ibabaw nito, may nakasabit sa kawit. Mula sa ilalim, tumutulo ang pulang likido sa malaking timba. Pinigil ni Rico ang hininga. Akala niya ay buong bakal lang yun, pero masyadong payat ang hugis, masyadong kahawig ng braso ng tao. Agad siyang umatras. Mabilis ang tibok ng puso. Ngunit bago pa siya makalayo, tinawag siya ng mabigat na boses ni Kagawad Dante mula sa likod. Rico, anong ginagawa mo dyan? Hindi galit ang tono pero patag. Masyadong patag para maging simpleng pagbati. Lumingon si Rico at ngumiti ng pilit. Naghahanap lang ng magandang angle para sa picture, sir. Maganda ang ilaw dito. Matagal siyang tinitigan ni Kagawad Dante bago ngumiti ng maliit. Hihe! Kung matalinong reporter ka, mag-ingat ka ha. Minsan, nakakasakit sa mata ang sobrang liwanag. Tumango lang si Rico, pero nanlamig ang batok niya. Alam niyang binabalaan siya ni Kagawad Dante. Nang magtanghali, pumunta si Rico sa karinderya malapit sa barangay hall. Umupo siya sa sulok habang mabilis na nagsusulat sa notebook. Dumating ang isang matandang lalaki, si Mang Cardo, dating tanod ng baryo. Marami siyang alam na kwento. Reporter ka, no? Alam ko, iho, mahina niyang sabi. Dahan-dahang tumango si Rico. Opo, tay. Bakit po? Tumingin sa paligid si Mang Cardo bago bumulong. Matagal nang kakaiba ang tindahang iyan. Mula nung buksan iyan, maraming nawawalang tao sa baryo. Pero sinong maglalakas loob magsalita? Lahat ng naghihinala, lumilipat o nawawala. Natahimik si Rico. At ang pinakakakaiba, tuwing Huwebes ng gabi, laging may sasakyang dumarating ng palihim. Patay ang ilaw galing sa bayan. Tapos kinabukasan, biglang ang daming karne sa tindahan ni Dante. Sinong nakakaalam kung saan galing? Bumigat ang paghinga ni Rico. Nagsasama-sama na ang mga piraso ng kwento sa utak niya, bumubuo ng malaking larawang nakakatakot. Sinubukan niyang kumalma. Kung alam niyo po ang lahat ng ito, bakit hindi kayo nag-report sa pulis? Tumawa ng tuyo si Mang Cardo. Pulis? Maraming kaibigan ang kapitan natin sa munisipyo. Sinong maglalakas loob magsalita? Isa pa, lahat ng opisyal dito kumakain din ng karneng iyon. Ang mga salitang iyon ay sampal sa isip ni Rico. Nanlaki ang mata niya habang nakatingin kay Mang Cardo. Opisyal? Kumakain din nun. Tumango si Mang Cardo. Akala nila special meat yun, imported. Padahal. Ayan, nakita mo na mismo. Bumaba ang gabi. Nagdesisyon si Rico na magbantay malapit sa bahay ni Kagawad Dante. Nagtago siya sa likod ng kumpol ng kawayan malapit sa bodega sa likod. Maalinsangan ang hangin, maingay ang mga kuliglig. Bandang hating gabi, narinig ang makina ng sasakyan na papalapit. Patay ang ilaw. Mula sa maliit na daan, huminto ang closed van sa likod ng bahay ni Kagawad Dante.
Dalawang taong nakaitim na jacket at gloves ang bumaba. Binuksan nila ang likod at ibinaba ang malaking sako na kulay asul. May tumutulong maitim na likido mula sa sako papunta sa lupa. Pinigil ni Rico ang hininga at ni-record ang lahat gamit ang maliit na kamera. Pero nang subukan niyang i-zoom, biglang tumama ang ilaw mula sa bintana ng bahay sa direksyon niya. Mabilis siyang yumuko. Mula sa bintana, nakita ang silweta ni Kagawad Dante na nakatingin sa labas, diretso sa pinagtataguan ni Rico. Lumabas na naman ang ngiting iyon. Ang parehong ngiti kaninang tanghali. Hinawakan ni Rico ng mahigpit ang kamera. Alam niya sa sarili na ang gabing ito ay simula ng mas malaking bagay. At mula sa bodega, narinig ang kalansing ng bakal kasunod ang mahinang boses ng babae. Dahan-dahan lang. Huwag masira. Dapat buo ang karne. Tinakpan ni Rico ang bibig. Mula sa siwang ng kawayan, nakita niya si Iris Glenda na lumabas sa pinto sa likod hawak ang surgical gloves na puno ng dugo. Sa langit ng Quezon ng gabing iyon, bilog na bilog ang buwan, maganda, pero nagre-reflect ng malamig na liwanag sa lupang namansahan na ng dugo. At para kay Rico, wala nang nakakapagpagaan na amoy ng umaga. Mula ng gabing iyon, nagkaroon ng amoy ang baryo na hindi na mawawala. Amoy bakal, dugo at kasalanan na hindi na malilinis kailanman. Dahan-dahang sumisikat ang araw sa kalangitan, pero gising pa rin si Rico. Hindi maalis sa isip niya ang nakita kagabi. Ang imahe ni Iris Glenda na may gloves na puno ng dugo ay malinaw pa rin. Paulit-ulit niyang pinapanood ang recording sa kamera, sinisiguradong hindi pa naginip ang nakita. Pero tuwing lumalabas ang imahe sa maliit na screen, lalong nagiging totoo ang takot niya. Nakaupo siya sa gilid ng kama. Nanginginig ang katawan. Mabigat ang pakiramdam ng maliit na kamera sa kamay niya. Tila ba may hawak itong sikretong pwedeng umasak sa buong baryo. Kung totoo to, kung lahat ng ito ay totoo, bulong niya. Tumingin si Rico sa bintana. Ang hamog sa umaga ay tumatakip sa palayan at ang tilaok ng manok sa malayo ay parang pang-iinsulto sa gitna ng lagim na nararamdaman niya. Nang araw na iyon, nagdesisyon siyang pumunta sa kabilang bayan, mga 1 oras mula sa baryo, dala ang maliit na piraso ng karne na nakuha niya ng palihim kagabi malapit sa truck. Binalot niya ito ng maayos sa plastic at inilagay sa maliit na cooler na may yelo. Ang pupuntahan niya ay ang Regional Health Lab kung saan nagtatrabaho ang kakilala niya. Isang forensic analyst na nagngangalang Aris, kabarkada niya nung college na ngayon ay nagtatrabaho sa Food Research Institute. Tahimik ang lab pagdating niya. Puno ng amoy alkohol at formalin ang hangin. Sinalubong siya ni Aris na naka-white coat at mukhang inaantok. Rico, kamusta? Himala na padpad ka sa nakakatakot na lugar na to, biro niya. Hindi sumagot si Rico. Inilapag lang niya ang cooler sa mesa at tinitigan si Aris ng seryoso. Aris, kailangan ko ng tulong mo. Pakicheck naman to, huwag ka munang magtanong kung saan galing. Nagtatakang tumingin si Aris tapos binuksan ang plastic. Agad na sumingaw ang matapang na amoy lansa, nagtakip siya ng ilong at napangiwi. Hindi ito ordinaryong karne ah. Kakaiba ang amoy. Pakicheck mo agad ang usi. Naghintay si Rico nang hindi mapalagay habang inihahanda ni Aris ang mga gamit. Ang ugong ng makina sa lab ay lalong nagpadagdag sa tensyon. Parang 1 araw ang tagal ng 1 oras. Tinitigan ni Rico ang orasan sa dingding na parang ang bagal ng takbo hanggang sa bumalik si Aris. Nagbago ang mukha ni Aris, namutla, naging tensyonado at hindi makatingin ng diretsyo. Rico, saan mo nakuha to? Mahina ang boses niya, halos pabulong. Lumunok si Rico. Sabihin mo na lang ang resulta, Aris. Tinitigan ni Aris ang printout na hawak niya at sinabing, human niya. Nanigas si Rico, napigil ang hininga, biglang sumikip ang kwarto. Sigurado ka? Positive. Human muscle tissue ito. Tingnan mo ang fiber structure, pino, hindi hayop. Parte ito ng braso o hita. Hindi ko sigurado kung alin, pero malinaw na hindi baka, hindi kambing. Natahimik ng matagal si Rico. Parang tumigil ang mundo sa pag-ikot. Tinitigan niya ang walang laman na plastik sa mesa at tinakpan ang mukha. Diyos ko! Tumingin si Aris sa kanya nang may pag-aalala. Rico! Kailangan mong mag-report sa pulis.
Pwedeng malaking kaso to. Yumiling si Rico. Hindi pwede. Wala pa akong matibay na ebidensya. Kapag nagkamali ako ng hakbang, pwede nilang pagtakpan lahat ng bakas. Tinitigan siya ni Aris ng matalim. Ang mga tao sa baryong iyon, ang mga opisyal, pati asawa ng kapitan, sangkot. Natahimik si Aris, pinoproseso ang sinabi. Rico, delikado yan. Hindi mo alam kung sino ang nasa likod nito. Tumango ng dahan-dahan si Rico. Alam ko, pero hindi ako pwedeng manahimik. Nang hapon, bumalik si Rico sa barangay Weringin. Makulimlim ang langit, malamig ang hangin tila nagbabadya ng masama. Sa kahabaan ng daan, tuloy pa rin ang buhay ng mga tao. Matao ang tindahan ni Kagawad Dante. Rinig ang tawanan mula sa malayo. Walang nakakaalam sa natuklasan niya. Nakatayo si Rico sa kabilang kalsada, nagmamasid mula sa likod ng mga puno. Nandidiri siya habang pinapanood ang mga taong may hawak na plastik ng pulang karne, inuuwi ng may ngiti. Kung alam lang nila kung ano ang kinakain nila, bulong niya. Pero nagsimula na siyang gapangin ang takot. Mula pag-uwi galing lab, pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya. Tuwing lilingon siya, laging may anino sa malayo. Minsan, lalaking nakaitim na sarong lang sa dulo ng daan. Minsan, tunog ng mahihinang hakbang sa likod niya na tumitigil tuwing lilingon siya. Bago maggabi, naglakas loob si Rico na pumunta sa bahay ni Kagawad Dante para kumprontahin ito. Kumatok siya ng 3 beses. Walang sumagot. Tanging tunog ng electric fan mula sa loob. Nang paalis na siya, biglang bumukas ang pinto. Nakatayo si Kagawad Dante sa pinto nakasando at sarong. Maamo ang mukha pero madilim ang mata. O, ang magaling na reporter, gabi na ah. Anong meron, iho, patag niyang sabi. Lumunok si Rico. Gusto ko lang malaman kung saan galing ang karning binibenta niyo. Tumawa ng mahina si Kagawad Dante, pero hindi natural ang tawa. Reporter ka, dapat alam mo na hindi tinatanong ang source ng blessing kung nakakatulong naman sa gutom. Pero alam kong hindi karne ng hayop yun, sir. Nawala ang ngiti ni Kagawad Dante. Tinitigan niya si Rico ng tahimik ng ilang segundo bago nagsalita ng mahina. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, iho. Minsan mas matalim ang dila kaysa kutsilyo. Umatras si Rico pero nakatitig pa rin. May ebidensya ako. Alam ko kung anong tinatago niyo sa bodega sa likod. Kumurap ang mata ni Kagawad Dante. Pero pagkatapos ay ngumiti ulit siya. Mas kalmado na ngayon. Kung sigurado kang alam mo ang lahat, sige patunayan mo. Pero tandaan mo, sa baryong ito, lahat kumakain sa iisang plato. Sino sa tingin mo ang maniniwala sa'yo? Natahimik si Rico. Tumarak sa dibdib niya ang mga salita. Alam niyang baka tama nga. Buong baryo na ang nadumihan ng sikretong iyon. Kung gusto mong mabuhay, patuloy ni Kagawad Dante. Tumigil ka na sa paghukay. Minsan ang naghahanap ng totoo ay nalilibing kasama ng sikreto. Hindi sumagot si Rico. Tumalikod siya at mabilis na naglakad palayo. Pero bago siya makalampas ng bakod, narinig niya ulit ang boses ni Kagawad Dante. Rico. Huminto si Rico, lumingon ng dahan-dahan. Sa tingin mo demonyo ako? Hindi. Tagasunod lang ako. At ang tagasunod ay sumusunod lang sa utos. Padabog na sumara ang pinto, iniwan si Rico sa katahimikan ng malamig na gabi. Nang gabing iyon, ipinadala ni Rico ang recording ng lab results sa email ng editorial office. Pero hindi nagtagal, namatay ang kuryente sa tinutuluyan niya. Sinubukan niyang buksan ang cellphone, pero walang signal. Sa labas, narinig ang mga hakbang na papalapit. 1 hakbang, 2 hakbang. Mahinang katok sa pinto. Masra ka, buksan mo, may gustong kumausap. Malambing ang boses ng babae, boses ni Empress Glenda. Nanigas si Rico, alam niyang nagsimula na ang panguguli. Tuloy-tuloy ang mahinang katok sa pinto, pero may ritmo parang orasan ng kamatayan. Buksan mo, sandali lang tayo mag-uusap. Malambing ang boses ni Empress Glenda, masyadong malambing para sa nakakatakot na sitwasyon. Pinigil ni Rico ang hininga. Binabasa ng malamig na pawis ang noo niya. Tinitigan niya ang pinto na umaalog sa bawat katok.
Nanginginig ang kamay na kinuha niya ang maliit na kamera at itinutok sa pinto, nagbabaka sakaling mahagip ang mukha sa siwang. Pero aninong itim lang ang nakikita niya. Nakatayo, hindi gumagalaw. Iho, alam kong mabait kang bata. Kung mananahimik ka, madali nating matatapos ang lahat, patuloy ng boses ni Enres Glenda. Kinagat ni Rico ang labi. Alam niyang kapag binuksan niya ang pinto, baka hindi na siya makalabas. Biglang tumigil ang boses. Tahimik. Tanging huni ng kuliglig at ihip ng hangin ang naririnig. Naghintay si Rico pero wala nang kumatok. Sinubukan niyang umatras pero crack! Tumunog ang sahig na kahoy sa labas mismo ng kwarto. May tao sa loob ng bahay. Tumakbo si Rico sa bintana sa likod, dahan-dahang binuksan ang lock at tumalon palabas. Bumagsak siya sa maputik na lupa, yumuko at tumakbo sa daan papunta sa taniman ng kape sa likod ng transient house. Sa dilim, tanging maputlang buwan ang nagbibigay liwanag. Tumakbo siya hanggang sa kapusin ng hininga at nagtago sa likod ng malaking puno. Sa malayo, nakita niya ang dalawang taong nakaitim na lumabas ng transient house may dalang flashlight. Ang isa ay si Mang Cardo, ang tanod. Sa tabi niya ay si Enres Glenda na nakaitim na barot saya at blanko ang mukha. Wala siya dito, sabi ni Mang Cardo. Bumuntong hininga si Enres Glenda. Darating siya ng kusa. Bukas ng gabi nag-ayos na ng handaan si Kapitan Lando sa barangay hall. Siguraduhing nandoon lahat. Kasama siya. Kailangan lang natin ng pain. Umalis sila. Itinala ni Rico sa isip niya, handaan sa barangay hall. Ano man yun, siguradong may kinalaman sa lahat ng ito. At baka doon niya mahanap ang mas matibay na ebidensya. Kinabukasan ng gabi, tumutugtog ang malambing na musika. May mga makukulay na ilaw sa barangay hall. Parang may malaking piyesta. Dumating si Rico na nakadisgis, nakasarong at lumang jacket, nakihalo sa mga tao. Sa entablado, nakatayo si Kapitan Lando na nakangiti ng malapad. Sa tabi niya, abala si Nakagawad Dante at Enres Glenda sa pag-aasikaso ng mga bisita. Salamat, mga kababayan, sabi ni Kapitan Lando sa mikropono. Nagpapasalamat tayo sa masaganang biyaya mula sa lupang ito. Ngayong gabi, pagsaluhan natin ang pinakamagandang ani na nakuha natin. Naghiyawan ang mga tao. Sinimulan ng ihain ang pagkain sa mahabang mesa. Makakapal na pulang karne ang iniihaw sa malaking ihawan. Napuno ng amoy ang hangin. Lumunok si Rico. Alam niya ang amoy na iyon. Amoy na katulad nung nakakatakot na gabi sa bahay ni Enres Glenda. Binuksan niya ang maliit na kamera sa loob ng jacket, palihim na nag-record. Napansin niya ang maintable sa harap ng upuan ng mga opisyal. Doon, may mga espesyal na pakete ng hilaw na karne, nakabalot sa dahon ng saging, may sarsa. Tinitigan siya ni Kagawad Dante mula sa malayo, tila alam na nandoon si Rico. Mumiti ito ng tipid at itinaas ang baso. Para sa sakripisyo, sigaw niya. Sumigaw din ang lahat. Para sa sakripisyo. Nanigas ang dugo ni Rico sa narinig. Pinagmasdan niya ang mga mukha ng mga taong tumatawa nang hindi alam kung ano ang kinakain nila. Samantala sa backstage, nakita niya si Enres Glenda na may dalang tray ng hiniwang hilaw na karne at sa ilalim ng takip ay may itim na leather bracelet. Kilala ni Rico ang bracelet na iyon. Kay Aris yun. Sa panik, lumayo siya sa karamihan at pumunta sa likod ng barangay hall. Doon, nakita niya ang maliit na pinto papunta sa bodega. Rinig ang tunog ng makina sa loob. Nang buksan niya ng kaunti ang pinto, tumambad sa kanya ang nakakakilabot na tanawin. May mga katawang nakasabit sa bakal na hook. Ang iba ay wala ng ulo. Binalatan sila at tumutulo ang dugo sa malaking sahod sa ilalim. Masangsang ang amoy. Sa gilid ng kwarto, ilang residente kasama si Mang Cardo ang naghihiwa ng laman mula sa mga katawan ng kalmado. Bilisan niyo ang paghiwa sa hita at dibdib. Nanghihingi ng bagong stock si Kapitan Lando para sa piyesta sa susunod na buwan, sabi ng isa. Tumawa si Mang Cardo. Relax, batang karneto, malambot, mabilis sa palengke. Halos masuka si Rico. Tinakpan niya ang bibig, pinipigil ang sigaw. Pero sa pag-atras niya, nasipan niya ang basyong lata. Klang! Umalinggaw ang tunog. Tumigil ang lahat sa loob.
Sino yan? Sigaw ni Mang Cardo. Tumakbo si Rico ng mabilis. Hinabol siya ng mga sigaw. Sumingit siya sa mga tao sa labas. Pero parang pinagkaisahan siya ng gabing iyon. Biglang namatay ang ilaw sa barangay hall at nagkagulo ang mga tao. Sa dilim, may humablot sa kwelyo niya mula sa likod. May sumigaw. Nanipa siya, nagpumiglas hanggang sa makawala at tumakbo papunta sa bukid. Nakabukas pa ang maliit na kamera sa bulsa niya, nagre-record. Ilang minuto ang lumipas, may narinig na sirena, hindi pulis, kundi ambulansya ng barangay. Umilaw ang pula at sa entablado, nakatayo si Kapitan Lando hawak ang mikropono. Kalma lang, mga kababayan, may magnanakaw na sumubok manabotahe ng piyesta natin. Huhulihin natin siya ng buhay. Narinig yun ni Rico habang nagtatago sa damuhan. Mabilis ang paghinga niya. Alam niyang hindi na lang ito piyesta, hunting na ito. Sa malayo, nakita niyang pinulot ni Kagawad Dante ang isang bagay sa lupa. Ang maliit na kamera ni Rico. Ngumiti siya ng may kasiyahan. Kapag lumabas to, bulong niya kay Emrys Glenda, magiging impyerno ang probinsya. Tinitigan siya ni Emrys Glenda at malamig na nagsabi, nasa impyerno na tayo, Dante. Natuto lang tayong mabuhay dito. Tumakbo si Rico papunta sa ilog, ang tanging daan palabas ng baryo. Pero sa ilalim ng tulay na kawayan, may nakita siyang lumulutang. Bangkay na naka-white coat, may suot na itim na leather bracelet sa kanang kamay. Arif! Napasigaw si Rico ng walang boses. Gumuho ang mundo sa harap niya. Pero bago pa siya makahinga, may narinig siyang yabag sa likod. May nakatayo sa gilid ng tulay na may flashlight na nakatutok sa mukha niya. Sabi ko na sayo, Rico, malamig na sabi ng boses. Ang naghuhukay ng malalim ay kasamang malilibing. Boses yun ni Kagawad Dante. Umaalo ng mahina ang tubig sa ilog ng Weringin, nagre-reflect ng maputlang liwanag ng buwan. Nakaluhod si Rico sa gilid ng ilog. Nanginginig ang katawan, puno ng putik ang damit, at hinihingal na parang galing sa kamatayan. Sa harap niya, palutang-lutang ang bangkay ni Aris sa malabong tubig. Gusto niyang sumigaw, pero parang may nakabara sa lalamunan niya. Nakatitig ang mata niya sa maputlang mukha ni Aris na may mahabang hiwa sa dibdib. Ang itim na leather bracelet sa kamay nito ang huling ebidensya na hindi maitatanggi. Hindi tumakas si Aris, hindi lumipat ng trabaho gaya ng sabi ng mga tao. Pinatay siya. May papalapit na yabag sa likod. Mabilis na nagtago si Rico sa likod ng ugat ng malaking puno sa gilid ng ilog. Tumagos ang liwanag ng flashlight sa dilim. 2 tao ang dumaan na nagbubulungan. Mabilis inanod ang bangkay. Galit na galit si Madam, sabi ng unang boses kay Mang Cardo. Kapag may nakakitang tagalabas, lagot tayo, sagot ng isa. Nakilala ni Rico ang mabigat na boses na iyon. Kay Kagawad Dante. Nagpigil ng hininga si Rico. Alam niyang kapag nalaman nilang nandoon siya, tapos siya. Naghintay siya hanggang makalayo ang boses, tapos dahan-dahang tumayo at naglakad sa gilid ng ilog papuntang Hilaga. Sa dulo ng daan, nakita niya ang lumang gusali na may karatulang kupas na, gudang logistik ng Barangay Weringin. Naalala ni Rico, sabi ng mga residente ay hindi na ginagamit ang bodega mula nung pandemya. Pero ngayong gabi, nakabukas ng kaunti ang pinto at may makikitang malamlam na ilaw sa loob at may naririnig na mahinang iyak. Dahan-dahang lumapit si Rico. Idinikit niya ang tainga sa pinto. Mas luminaw ang boses. Iyak ng babae na putol-putol na parang nasasaktan. Dahan-dahan niyang tinulak ang pinto at sumalubong ang masangsang na amoy sa loob ng madilim na kwarto na puno ng sako. Pero sa sulok, may nakita si Rico na nagpayanig sa kanya. Isang batang babae. Nakatali ang kamay sa bakal na poste. Puno ng pasa ang mukha. Yesasask, bulong ni Rico. Sino ka? Tumingala ang babae. Basa ang mata at pagod. Ako si Ana, paos niyang sabi. Tulong, ilabas mo ako dito. Agad na pinuto ni Rico ang tali gamit ang nakitang bakal sa sahig. Bumagsak si Ana sa lupa nang hihina. Bakit ka nandito? Mabilis na tanong ni Rico. Tinitigan siya ni Ana nang may takot. Katulong ako sa bahay ni Emrys Glenda. Pero nung gabing yun, nakita ko sila ni Kagawad Dante na may pinapasok sa kusina. Akala nila hindi ko nakita. Kinabukasan, dinala ako dito.
Seryosong tumingin si Rico. Alam mo ba kung anong tinatago nila? Lumunok si Ana. Nanginig ang mata. Bangkay, kuya. Bangkay ng tao. Pinuputo nila sa kusina, sabi nila ay de-deliver sa restaurant sa bayan. Narinig ko mismo na tinawag nilang special meat weringin. May narinig na mabibigat na hakbang mula sa labas. Tinakpan agad ni Rico ang bibig ni Ana. 2 tao ang pumasok sa harap. Si Mang Cardo at isang residente na hindi pa niya nakikita na may dalang 2 malaking sako na tumutulo ang dugo. Ilagay mo sa kaliwa para mabalatan bukas, sabi ni Mang Cardo ng casual. Parang nag-uusap lang tungkol sa baka, nilapag nila ang sako sa sulok at umalis nang hindi napapansing may nagtatago sa likod ng mga sako. Nung tahimik na ulit, binuksan ni Rico ang isang sako ng dahan-dahan. Sumingaw agad ang baho. Muntik na siyang masuka nung makita ang laman. 2 braso ng tao na sariwa pa, may kuko at balahibo pa sa dulo. Diyos ko, mahina niyang bulong. Umiyak na naman si Ana. Halos hindi marinig ang boses. Kuya, tulong, gusto ko nang umuwi. Takot ako. Hinawakan ni Rico ang kamay niya ng mahigpit. Lalabas tayo dito ngayong gabi. Pero kailangan mong ituro sa akin ang daan papunta sa bahay ni Elreth Glenda. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya. Lumabas sila sa maliit na bintana sa likod ng bodega. Nagsimulang umulan ng mahina kaya naging madulas ang lupa. Nanguna si Rico habang nakasunod si Ana na nanginginig sa lamig. Binagtas nila ang daan sa gitna ng tahimik na kapehan. Sa malayo, maliwanag ang ilaw ng malaking bahay ni Elreth Glenda, parang lighthouse sa gitna ng dilim. Paglapit nila, nakita nilang huminto ang maliit na truck sa harap ng bahay. 2 lalaking nakaitim ang nagbaba ng malaking kahon at ipinasok sa kusina sa likod. Lumapit si Rico sa bintana, nire-record ang lahat gamit ang maliit na kamera. Mula sa likod ng kurtina, nakita niya si Elreth Glenda na nakatayo sa harap ng chopping table suot ang puting apron. Puno ng dugo ang kamay niya. Mumiti siya ng maliit at binuksan ang kahon. Sa loob, katawan ng isang lalaking nakauniporme ng empleyado ng gobyerno. May busal ang bibig. Bilisan niyo ang linis. I de-deliver bukas ng umaga sa Lucena. Maganda pa ang karne, kalmadong sabi ni Elreth Glenda. Parang umu-order lang ng sangkap sa kusina. Muntik nang mabitawan ni Rico ang kamera. Tinitigan niya si Ana na nagtakip ng bibig para pigilan ang iyak. Dahan-dahan silang umatras pero biglang may narinig na malakas na tunog. Binuksan ng isang tao ang pinto sa likod. Sino yan? Boses ni Mang Cardo. Hinila ni Rico ang kamay ni Ana at tumakbo sila ng mabilis papuntang gubat. May narinig na putok ng baril. Tumili si Ana at natumba. Lumingon si Rico. Dumudugo ang balikat ng dalaga. Binuhat niya ito at patuloy na tumakbo sa dilim ng walang direksyon. Nakarating sila sa isang lumang kubo sa gilid ng taniman. Ibinaba ni Rico si Ana at sinubukang pigilan ang dugo gamit ang punit na damit. Kapit lang, Ana. Malapit na tayong makalabas. Mumiti ng mahina si Ana. Kuya, kung hindi ako umabot, pakireport ang lahat. Huwag kang magsalita ng ganyan, sigaw ni Rico. Nangingilid ang luha, pero masyado nang mahina si Ana. Dahan-dahang pumikit ang mga mata niya. Hinawakan ni Rico ang kamay ng dalaga ng mahigpit. Sa liwanag ng kidlat, mukhang payapa ang mukha niya. Iba sa paghihirap na kakatapos lang niyang pagdaanan, lalong lumakas ang ulan. Tinitigan ni Rico ang maliit na kamera sa kamay niya. Nasa loob nun ang pinakamahalagang recording, ebidensya ng krimen na pwedeng yanigin ang buong probinsya. Alam niyang simula sa oras na iyon, hindi na siya ordinaryong reporter, isa na siyang target, pero siya rin ang kaisa-isang buhay na saksi na nakakaalam ng totoong nangyayari sa baryong ito. Nangako siya sa sarili, hindi masasayang ang dugong dumanak ngayong gabi. Dahan-dahang sumisilip ang araw sa langit ng Quezon. Makapal ang hamog na bumabalot sa kapehan at naririnig ang tilaok ng manok sa malayo. Pero sa likod ng ganda ng umaga ay may dugong bagong tuyo sa lupa, dugo ni Ana. Nakaupo si Rico sa harap ng lumang kubo nakatitig sa bangkay ng dalaga na nakabalot na sa lumang tela. Mapula ang mata niya hindi dahil sa puyat, kundi dahil sa galit na halos sumunog sa isip niya. Hawak niya ng mahigpit ang maliit na kamera na nag-iisang saksi.
Nandoon ang malinaw na mukha ni Ms. Glenda, pati ang kamay nitong puno ng dugo. Pero alam ni Rico na kulang pa ang recording na to, kailangan niyang gibain ang lahat hanggang sa ugat. Lumabas si Rico ng kubo, naglakad sa maputik na daan papunta sa main road. Sa malayo, nakita niya ang itim na sasakyan na may logo ng gobyerno na papunta sa barangay hall. Alam niyang nandoon si Ms. Glenda. Sa pagkakataong ito, hindi lang siya magtatago. Haharapin niya ang demonyo ng diretsahan. Samantala sa loob ng meeting room ng barangay hall, nakaupo si Ms. Glenda sa malaking silya ng taas noo. Ang ganda niya tingnan ngayong umaga gaya ng dati, naka-light green na damit, maayos ang buhok, at may pulang labi na nakangiti. Walang mag-aakala na ang kamay na puno ng dugo kahapon ay kalmadong nagbubuklat ng food report ng baryo ngayon. Sa harap niya, si Kapitan Lando, ang punong barangay, ay nagsasalita sa mababang boses. Ma'am, matapos ang nangyari kagabi, nagpanik ang mga tao, pero naayos na namin ang balita, sinabing magnanakaw lang yun. Tinitigan siya ni Ms. Glenda ng matalim, malamig ang mata parang salamin. Good, bawal may makaalam ng sobra sa dapat. At yung karne para sa delivery ngayong linggo, tanong ni Kagawad Dante na katabi niya. Dahan-dahang nagbago ang ngiti ni Ms. Glenda. Handa na. Ngayong gabi. Aalis ang truck papuntang Lucena at Batangas. Bawal magkamali. Binabantayan na tayo ng malaking tao galing Maynila. Malaking tao, nagtatakang tanong ni Mang Cardo. Tumingin sa kanya si Ms. Glenda at nagsabi ng mahina. Sa tingin niyo ba sa maliliit na restoran lang binibenta ang karne? Hindi. May mga opisyal, negosyante, pati taga-kementerian na suki natin. Tawag pa rin nila premium meat. Tumahimik ang kwarto. Yumuko si Kagawad Dante, tegang ang mukha. Pero ma'am, paano kung buhay pa ang reporter? Relax, mabilis na putol ni Ms. Glenda. Hindi makakalayo ang batang iyon. Kung hindi pa siya patay sa gubat, mamamatay siya sa gutom. Aasikasuhin natin siya pagkatapos ng delivery mamaya. Sa labas, nakatayo si Rico sa likod ng pader ng barangay hall, naririnig ang parte ng usapan mula sa bukas na bintana. Natauhan siya sa narinig na malaking tao galing Maynila. Hindi lang ito ordinaryong kaso ng pagpatay, malaking sindikato ito. Organisado at makapangyarihan. Binuksan niya ang kamera, pero biglang may humablot sa kwelyo niya mula sa likod. Nakatsamba ka rin ah. Boses ni Mang Cardo. Sinubukan lumaban ni Rico, pero idiniin ni Mang Cardo ang katawan niya sa pader. Bata ka pa, nagpapakahero ka na. Nagbuno sila saglit. Sa gulo, nabitawan ni Rico ang maliit na kamera at nahulog sa lupa. Nagawa niyang sipain ang tuhod ni Mang Cardo at tumakbo papunta sa eskinita sa likod. Tumakbo siya nang hindi lumilingon hanggang sa makarating sa bakuran ng lumang paaralan na sarado na. Nagtago siya sa bakanting classroom para pakalmahin ang hininga. Pero sa isip niya, nandoon pa rin ang mukha ni Ms. Glenda. Mukhang kalmado na nagtatago ng bagay na mas madilim pa sa impyerno. Nang hapon, nakita ni Rico mula sa malayo ang malaking truck na huminto sa tapat ng bahay ni Ms. Glenda. Dalawang lalaki ang nagbaba ng mga kahong-kahoy at ipinasok ito. Lihim na sumunod si Rico hanggang sa bodega sa likod. Bukas ng kaunti ang pinto, sapat para makita ang loob. May malaking stainless table, matatalim na gamit, at malaking freezer sa sulok. Sa ibabaw ng mesa, nakatayo si Ms. Glenda sa harap ng nakataling lalaki. Magaang mukha at may busal ang bibig. Pasensya na, sir, pero masyado na kayong maraming alam, malambing niyang sabi parang naghihele ng bata. Minsan ang sakripisyo ng isa ay nakakaligtas ng marami. Diba? Kinuha niya ang mahabang kutsilyo at dahan-dahang itinarak sa dibdib ng lalaki. Tinakpan ni Rico ang bibig para pigilan ang sigaw. Nanginginig ang kamay, pero hindi maalis ang tingin sa figura. Pagkatapos ng lahat, tinitigan ni Ms. Glenda ang bangkay ng walang emosyon. Tapos bumulong siya, hindi maaalala ng mundo ang maliliit na tao, pero laging pupurihin ang mga nagpapakain. Lumingon siya sa pinto. Saglit na tumalim ang tingin tila tumatago sa pinagtataguan ni Rico. Nanatili siyang nakangiti. Pero ang ngiting yun ay parang lumulunok ng kaluluwa ng sinumang makakita. Nang gabi, nakaupo si Ms. Glenda mag-isa sa sala ng malaking bahay niya.
Tinitigan niya ang lumang litrato sa mesa. Litrato niya kasama ang asawa at isang maliit na batang lalaki. Tumulo ang luha. Anak, kung buhay ka pa, siguradong magiging proud ka. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa kinabukasan natin, mahina niyang bulong. Kumurap ang ilaw sa kwarto. Sa malaking salamin sa harap niya, nagbago ang refleksyon ng mukha niya. Mapulang mata, ngiting dahan-dahang nawawala. Tinitigan niya ang sarili at malamig na sinabing, hindi ako demonyo. Tao lang ako na nakakaalam kung paano tumatakbo ang mundo. Samantala, tumakbo si Rico papunta sa bahay ng kapitan. Alam niyang may admin file si Kapitan Lando ng shipment ng mga gamit palabas ng baryo. Kapag nakuha niya ang listahan, mapagdugtong-dugtong niya ang lahat. Sa archives room, nakita niya ang tumpok ng brown envelopes na mailabel na T-Village Food Distribution. Binuksan niya isa-isa hanggang sa makita ang dokumentong may nakasulat na Premium Fresh Meat Delivery to Manila, Laguna, Cavite, at sa ilalim ay may perma. Glenda Lando. Tinitigan ni Rico ang pangalan na kumakabog ang dibdib. Malinaw na ngayon. Hindi lang salarin si Iris Glenda, siya ang utak ng lahat. Siya ang nag-aayos ng supply, nag-aayos ng delivery, at nagtatakip ng lahat gamit ang official report ng barangay. Binuksan ni Rico ang kamera at sinimulang i-record ang lahat ng dokumento isa-isa. Pero may narinig na yabag. Sino yan? Sigaw ng bantay. Mabilis na pinatay ni Rico ang ilaw at tumakas sa bintana. Sa labas, bumuhos na naman ang ulan, binasa ang maputla pero determinadong mukha niya. Alam niyang nasa kamay na niya ang ebidensya. Pero bago siya makapag-report, kailangan niyang makalabas ng buhay sa Quezon. Sa ibang lugar, nakatayo si Glenda sa beranda ng bahay, nakatingin sa baryo na nababalot ng ulan. Alam na niya, mahinang sabi ni Kagawad Dante sa likod niya. Umiti ng samar si Iris Glenda. Hayaan mo siya. Minsan kailangan natin ng saksi para patunayan kung gaano kabangis ang tao kaysa demonyo. Kulay tanso ang langit ng Quezon ng hapong iyon, parang binuhusan ng baga. Sa malaking moske sa gitna ng baryo, malumanay na naririnig ang adhan. Pero sa likod ng banal na tunog, inihahanda ang isang pestang puno ng kasinungalingan. Nakatayo si Glenda Lando sa bakura ng malaking bahay niya, pinalilibutan ng mga nanay sa baryo na abala sa pag-aayos ng tent at upuan. May grand prayer meeting at Thanksgiving ngayong gabi. Ang opisyal na dahilan, pasasalamat sa masaganang ani at tagumpay ng food program ng baryo. Pero ang alam lang ng ilan, ngayong gabi rin ang pinakamalaking delivery ng premium meat na gagawin. Siguraduhin niyong maayos ang lahat, matigas na sabi ni Glenda habang tinitingnan ang listahan ng pangalan. Darating ang mga bisita galing Maynila pagkatapos ng dasal, bawal magkamali. Naintindihan? Opo, ma'am, sagot ni Kagawad Dante sa nanginginig na boses. Alam niyang isang pagkakamali lang, kamatayan ang kapalit. Samantala, nagtatago si Rico sa bakanting bahay sa dulo ng taniman ng tubo. Hindi pa siya natutulog simula kagabi. Maputla ang mukha, mapula ang mata, pero nagliliyab pa rin ang determinasyon. Hawak niya ang maliit na kamera na puno ng ebidensya ng krimen ni Iris Glenda, recording ng pagpatay, shipping documents, at litrato ng mga kahon ng karne. Pero may isang bagay na nagpapabagabag sa kanya. Walang signal sa baryo. Hindi niya maipadala ang ebidensya. Tinitigan niya ang screen ng kamera at bumulong, kung mamamatay ako ngayong gabi, sana mahanap to ng iba. Puslit siyang lumabas ng bahay, naglakad papunta sa sentro ng baryo. Sa daan, nakita niya ang mga residenteng abala sa pagpunta sa bahay ni Iris Glenda. Nakaayos ang damit, may dalang pagkain para sa handaan. Walang nakakaalam na ang ilan sa kanila ay kumakain ng resulta ng krimen ng ilang buwan nang hindi namamalayan. Sa malaking bahay, nakatayo si Iris Glenda sa harap ng mikropono. Mukha siyang warang ina ng baryo, elegante, mabait at kagalang-galang. Salamat sa Diyos, sabi niya na may malambing na ngiti. Dahil sa sipag nating lahat, maunlad ang baryo. Walang nagugutom. Lahat nakakakain at nabubuhay ng maayos. Naghiyawan ang mga tao, pumalakpak. Pero sa backstage, sumenyas ng mahina si Mang Cardo sa dalawang malaking lalaki. Tumango sila at naglakad papunta sa kusina sa likod, kung saan nakatago ang malaking freezer sa likod ng fake wall.
Sa loob, nakahanda na ang dose-dosenang kilo ng premium meat para ipadala pagkatapos ng handaan. Darating ang sasakyan galing Maynila ng alas 9 ng gabi, bulong ni Kagawad Dante. Ready na ba? Tanong ni Empress Glenda ng kalmado. Opo, ma'am. Nakabalot na lahat at nakalista bilang special beef ng Quezon. Nagtago si Rico sa bubong ng kabilang bahay, nagmamasid mula sa ventilation hole. Nakita niya si Empress Glenda na nakaupo kasama ang pari at mga residente, nangunguna sa dasal na nanginginig ang boses sa emosyon. Pero sa ilalim ng bahay, sa siwang ng sahig na kahoy, nakita ni Rico ang bagay na malayo sa pagiging banal. May kanalang dugo na umaagos mula sa kusina papunta sa likod. Masangsang ang amoy, senyales na may kinatay na bago lang. Diyos ko, nanginginig niyang bulong. Nagdadasal sila sa ibabaw ng madugong libingan. Binuksan niya ang kamera at nagsimulang mag-record mula sa siwang. Pero biglang may humila sa paa niya ng marahas. Huli ka rin, bata. Boses yun ni Mang Cardo. Sinubukan ni Rico na manipa. Pero hinila siya ni Mang Cardo pababa ng bubong. Nagbuno sila sa lupa. Nalaglag ang kamera ni Rico at gumulong sa ilalim ng mesa ng mga bisita. Lumingon ang ilang nanay dahil sa ingay. Pero tumayo agad si Empress Glenda para magpakalma. Huminahon kayo, pusa lang yun na nahulog. Walang anuman, sabi niya sabay ngiti ng matamis. Pero matalim ang tingin niya sa likod bahay kung saan nanggaling ang tunog. Ilang minuto ang lumipas, nakatali na si Rico sa silya sa bodega sa likod. Bugbog sarado ang mukha, pero nagliliyab pa rin ang mata. Pumasok si Empress Glenda ng dahan-dahan, suot pa rin ang puting damit. Mukhang maamo ang mukha sa ilalim ng ilaw ng lampara. Rico. Kalmado ang boses, halos malambing. Matalino kang bata pero masyadong gustong maging bayani. Tinitigan siya ni Rico ng matalim. Sa tingin mo alam ng mga tao sa labas ang ginagawa mo dito. Kumakain lang sila ng karne, nay. Karneng tao. Ngumiti si Empress Glenda. Masaya sila, Rico. Di ba trabaho ng gobyerno na pasayahin ang tao? Kung kailangan kong magsakripisyo ng ilang tao para dun, edi sige. Hindi talaga patas ang mundo, pero ginagawa kong patas sa paraan ko. Patas. Pinigilan ni Rico ang luha. Pumatay ka ng mahihirap at binenta mo sa mga opisyal, hindi yun hustisya, kasalanan yun. Lumapit si Empress Glenda, tinitigan ang mata ni Rico ng malalim. Masyado ka pang bata para intindihin ang politika. Hindi mabubuhay ang mundo sa moralidad lang. Kailangang may madumi para magmukhang malinis ang iba. Tinitigan niya ang kutsilyo sa mesa at sinabing, dahan-dahan lang pero relax, iho. Magagamit ang karne mo. Magiging bahagi ka ng malaking pagbabago. Nang iaangat na niya ang kutsilyo, may narinig na malakas na tunog mula sa labas. Glenda, may pulis, sigaw ng isang tao. Natigilan si Empress Glenda sandali tapos namutla. Tumakbo si Kagawad Dante papasok na nagpapanik. May patrol car galing bayan. Ewan ko kung sinong nag-report. Umiti ng mahina si Rico. Hindi lang ako ang nakakaalam. Nakapagpadala ng mensahe si City bago mo siya pinatay. Alam na ng reporter sa Maynila ang lahat. Nanigas ang mukha ni Empress Glenda. Nanginig ang kamay pero hindi sa takot kundi sa galit. Kung ganun, dito magtatapos ang lahat, malamig niyang sabi. Sinindihan niya ang mitsa sa sulok ng kwarto. Umalab ang drum ng langis. Kumalat ang apoy sa sahig na kahoy. Ma'am, anong ginagawa niyo? Sigaw ni Kagawad Dante. Naglilinis ng ebidensya. Kalmado niyang sagot. Kasama kayong lahat. Sa labas, sinusubukan ng pulis na gibain ang pinto. Nagpanik ang mga tao nang makitang nilalamon na ng apoy ang bubong. Sinubukan ni Rico na tanggalin ang tali. Habang nakatingin si Empress Glenda sa apoy na parang tadhana. Dapat masunog lahat para walang makapagbintang sa akin, mahina niyang bulong. Pero bago lamunin ng apoy ang buong kwarto, nagawang sipain ni Rico ang mesa at basagin ang bintana. Tumalon siya palabas, bumagsak sa maputik na lupa. Tumalsik din ang maliit na kamera, pero ligtas. Hinila agad ng pulis si Rico palayo, habang nilamon ng apoy ang buong bahay. Mula sa loob ng apoy, nakita ang silweta ni Empress Glenda na nakatayo ng tuwid sa gitna ng pula.
Tila hindi takot mamatay. Sa huling sandali bago sumabog ang bahay, narinig ng malabo ang boses ni MF Glenda. Ang kilala lang ng mundo ay panalo, hindi biktima. Kinabukasan ng umaga, guho at abo na lang ang malaking bahay. Umiiyak ang mga tao. Hinukay ng pulis ang mga nasunog na labi. Walang natagpo ang buong bangkay. Nakaupo si Rico sa gilid ng kalsada, may kumot sa balikat. Hawak pa rin ng mahigpit ang maliit na kamera. Tinitigan niya ang langit na nagsisimula ng lumiwanag. Kung hindi galing sa langit ang hustisya, tao ang dapat gumawa nito, mahina niyang sabi. Binuksan niya ang kamera, tumingin sa lens, at sinabing, ang pangalan ko ay Rico. Ito ang kwento tungkol sa Quezon at tungkol sa isang opisyal na nagbenta ng tao sa ngalan ng kasaganahan. Tahimik ang umaga sa Quezon, tila nawala ng hininga ang baryo. Umuusok pa ang itim na usok mula sa sisa ng bahay ni MF Glenda, nag-iiwan ng amoy sunog na may halong lansa na tumutusok sa ilong. Nakatayo ang mga residente sa likod ng police line, nakatitig sa guho na dating kilala nila bilang bahay ng pinakaiginagalang na ina ng baryo. Pero walang ni isang bangkay ang nahanap sa mga guho. Sunog na sunog si Iris Glenda, sabi nila, bulong ng isang nanay. Ah, imposible. Siguradong may lusot ang taong iyon, sagot ng isa. Sa malayo, nakaupo si Rico sa mahabang bangko malapit sa outpost. Mahina ang katawan, may benda ang kamay. Mahigpit ang hawak sa maliit na kamera na nagligtas sa buhay niya kahapon. Tinitigan niya ang basag na screen pero gumagana pa. Sa loob nun nakatago ang recording ng lahat ng kabulukan ng baryong ito, mukha ni A.S. Glenda, aktibidad sa bodega, hanggang sa huling usapan bago ang sunog. Tinitigan niya ang kamera na mapula ang mata at mahinang sinabi, kung susubukan nilang burahin ang katotohanan, sisiguraduhin kong mananatili itong buhay. Nang hapon, dinala si Rico sa City Police Station. Sinalubong siya ng isang batang opisyal na nagngangalang Inspector Hadi. So ikaw yung reporter na gumawa ng gulo, no? Tanong ni Hadi. Tinitigan si Rico ng maihalong paghanga at hinala. Tumango si Rico, nasa akin ang lahat ng ebidensya, sir. Hindi lang ito tungkol sa isang baryo. May malaking sindikato sa likod nito. Inilabas niya ang maliit na flash drive mula sa bulsa ng jacket. Ito ang laman ng kamera ko. Pakisigurado na hindi mawawala ang ebidensyang to. Kinuha ni Hadi ang flash drive at tinawag ang tauhan. Itago sa data room, ako mismo ang magbabantay. Pero habang naghihintay si Rico sa waiting area ng opisina, may napansin siyang nagpabilis ng daloy ng dugo niya. Sa name plate ng kwarto nakasulat, Special Guest, Provincial Head Lando. Kumubog ng malakas ang puso niya sa pangalang iyon. Si Kapitan Lando, ang punong barangay at asawa ni MF Glenda. Ilang minuto ang lumipas, bumukas ang pinto. Lumabas si Kapitan Lando na nakauniporme ng maayos. Nakangiti ang mukha, tila walang nangyari. Tinapik niya ang balikat ni Inspector Hadi ng pamilyar. Salamat sa mabilis na aksyon, Sir Hadi, malambing niyang sabi. Gusto kong masolusyonan agad ang kaso ng sunog sa baryo ko. Kawawa ang mga residente. Walang anuman po, magalang na sagot ni Hadi. Sumulyap si Lando kay Rico. Hindi nagbago ang ngiti. Ito siguro ang batang reporter na naririnig ko, no? Bilib ako, ang tapang pumunta sa baryo namin. Tinitigan siya ni Rico ng matalim. Alam ko kung sino kayo, sir. Dahan-dahang lumapit si Lando at bumulong sa tainga niya. Kung talagang alam mo, mas mabuting tumahimik ka. Hindi kailangan ng mundo ng bayani, iho. Kailangan lang ng mundo ng taong marunong tumigil. Tinapik siya ni Lando sa balikat at umalis ng kwarto ng kalmado. Nakatingin lang si Rico sa papalayong likod, naramdaman ang lamig sa gulugod. Nang gabi, natulog si Rico sa simpleng boarding house sa bayan. Nagsulat siya ng report sa laptop, bumubuo ng kwento para ipadala sa national media. Ang pamagat, Madugong Quezon, nang ibenta ng opisyal ang buhay para sa kapangyarihan. Pero nang pindutin niya ang upload button, biglang kumurap ang screen. Nawala ang signal, nawala ang files isa-isa, tapos may lumabas na pop-up message. File access denied. Your access has been revoked, QI Central Administrator. Tinitigan ni Rico ang screen ng tegang. Sinubukang buksan ulit ang backup folder. Pero kosong na ang lahat ng file.
Hindi nagtagal, tumunog ang cellphone niya. Unknown number. Tigil, Rico. Kalmado ang boses ng babae sa kabilang linya. Masyado ka nang malayo. Nakilala ni Rico ang boses. Hinding-hindi niya makakalimutan. Boses ni Imres Glenda. Nanlaki ang mata niya. Impossible. Patay ka na. Hindi pa ako pinapahintulutan ng Diyos na mamatay, sagot niya na may maliit na tawa. Sa tingin mo ba tanga ako para hayaan ang sarili kong masunog ng ganun-ganun lang? Matagal ko nang inihanda ang lahat, pati ang kapalit ng katawan ko. Natahimik si Rico, tumulo ang malamig na pawis sa lig niya. Ngayon makinig ka, iho. Nakuha na namin ang ebidensyang hawak mo, pero huwag kang mag-alala, hindi ka namin papatayin. Kailangan ng mundo ng saksi para matakot ang iba na lumaban. Tapos naputol ang linya. Ilang oras ang lumipas, naglakas loob si Rico na pumunta sa police station kung saan nakatago ang flash drive niya. Pero pagdating doon, nakita niyang walang laman ang data room. Sunog lahat ng files, computer at ebidensya. Umiling lang ang mga staff. Nag-short circuit, sir. Sira lahat. Hindi makapaniwala si Rico. Tinitigan niya ang guho ng computer na umuusok pa. Lenyap lahat ng pinaghirapan niya. Pero may umagaw sa atensyon niya sa gitna ng abo. Isang piraso ng plastic na kalahating tunaw na may nakasulat na Inspector Hadi. Natigilan si Rico. So bayad na pala silang lahat. Nang gabi, nakaupo siya sa kwarto nakatitig sa maliit na kamera na sira na. Pinanood niya ulit ang huling video na natira, ang sarili niyang recording habang nagsasalita sa harap ng kamera bago ang sunog. Ang pangalan ko ay Rico. Kung pinapanood niyo to, ibig sabihin wala na ako. Pero hindi pwedeng sunugin ang katotohanan. Hanapin niyo ang sagot sa likod ng pangalang Glenda. Kinagat ni Rico ang labi. Alam niyang sarado na ang lahat ng opisyal na daan. Kaya isa na lang ang natitirang paraan, ikalat ang katotohanan sa paraang hindi makokontrol ni numan. Binuksan niya ulit ang laptop, ipinasok ang memory card, at in-upload ang video sa daan-daang underground forums at anonymous platforms. Nagsulat siya ng isang pangungusap sa description. Kung mamamatay ako, kakalat ang katotohanan ng mas mabilis kaysa sa dugong ibinuhos nila. Kinabukasan ng umaga, nagkagulo sa internet. Kalat na ang video ni Rico. Milyon-milyon ang nanood. Nagtrending ang hashtag na Quezon Horror sa social media. Binalita ng national news ang kaso. Nagpahayag ang Central Police na magsasagawa ng reinvestigation. Pero kinabukasan, nawala ang lahat ng video. Burado ang nag-upload na channel, block ang account ni Rico, at tumigil ang media sa pagsulat tungkol sa kaso ng Quezon. Nang hapon, nang lumabas si Rico para bumili ng pagkain, napansin niyang may itim na kotseng huminto sa tapat ng kalsada. 2 tao sa loob ang nakamasid sa bawat galaw niya. Tumingin siya sa langit na nagsisimula ng dumilim at bumulong. Kung gusto nila akong burahin, at least nalaman na ng mundo kung sino talaga si Imres Glenda. Lumipat ang kamera sa ibang lugar. Isang malinis na kusina sa bayan ng Batangas, daan-daang kilometro mula sa Quezon. Isang babaeng mahaba ang itim na buhok ang naghihiwa ng sariwang pulang karne sa mesa. Mumiti siya at nagdikit ng bagong singboard sa dingding. Sariwang karne ni Aling Rina, siguradong malambot at mura. 3 linggo matapos ang sunog sa Quezon, dahan-dahan nang bumabalik sa normal ang baryo. Pero sa likod ng mga mukha ng mga residenteng mukhang kalmado, may mga nakatagong bulong ng takot, pinag-uusapan nila ang 2 bagay na magkaibang-magkaiba. Ang pagkawala ni Imres Glenda at ang pagkahuli kay Kagawad Dante. Sabi nila si Kagawad Dante daw ang pumatay sa mga tao, bulong ng isang tatay sa kapehan. Ah, talaga ba? Di ba siya yung madalas tumulong sa mga tao noon, sagot ng isa. Sabi ng pulis ganun daw, ibig sabihin totoo, sagot ng isang opisyal ng barangay ng may kumpiyansa. Naniwala ang lahat. Kasi ganun talaga tumatakbo ang mundo. Ang pinakamalakas magsalita ang itinuturing na tama at ang walang kapangyarihan ay mananahimik na lang. Sa police station ng Quezon, nakaupo si Kagawad Dante sa silyang bakal. Nakaposas ang kamay, magulo ang buhok, malalim ang mata, at marumi ang pisngi dahil sa uling ng sunog. Sa harap niya nakaupo si Kapitan Lando na maayos ang suot.
Sa tabi niya si Inspector Hadi na mukhang napakabait ngayon. Dante, sabi ni Lando na parang kaibigan ang tono. Alam naming kasabwat ka, pero kung makikipagtulungan ka, matutulungan ka naming mapagaan ang parusa. Tumawa ng mahina si Dante. Mapait. Makipagtulungan. Anong gusto niyong sabihin ko? Na ako lang mag-isa ang nagkatay sa lahat ng taong yun? Na ako ang nagbenta ng karning tao sa bahay ko nang walang utos ni numan? Sumandal si Lando sa upuan, bumuntong hininga. Kung aamin ka, matatapos agad ang lahat. Tinitigan siya ni Dante ng matalim. Umamin? Kayo ang nag-utos sa akin na gawin ang lahat ng yun. Kayo ang nagsabing emergency food program to. Kayo ang nagpadala ng mga sasakyan tuwing gabi. Tumayo si Inspector Hadi, hinampas ang mesa. Tama na Dante. Sa tingin mo sinong maniniwala sa kwentong yan? Patay na si Ingres Glenda. May matibay na alibi ang kapitan. Ikaw na lang ang natitira. Katahimikan. Yumuko si Dante, tinitigan ang nanginginig na kamay. Alam mo, Sir Hadi, mahina niyang sabi. Wala nang mas masakit pa kaysa sa gawing bayani ng taong maglilibing sa iyo ng buhay. Samantala, sa isang maliit na paupahan sa Batangas, nagtatago pa rin si Rico. Palipat-lipat siya ng tirahan dahil lagi siyang nakakaramdam na may sumusunod. Nasusuka siya sa balita sa GC. Nahuli na raw ng pulis ang mastermind ng kaso ng karning tao sa Quezon. Ang suspect ay isang opisyal ng barangay na nagngangalang Dante na umaming nagbenta ng karning tao para sa sariling kita. Pinatay ni Rico ang GC ng marahas. Kasinungalingan lahat yan, asik niya. Pagtatakpan nila ang lahat sa pamamagitan ng pagsisi sa isang tao. Binuksan niya ang lumang laptop na gumagana pa. Ang folder kung saan niya tinago ang kopya ng lumang recording ay puro sirang file na lang ang laman. Pero sa tumpok ng data na hindi mabuksan, may isang file na nagngangalang Ilestari 2, edi 4. Nanginginig ang kamay na kinlik ni Rico. Ipinakita sa screen ang malabong recording. Boses ng babae, malabo pero malinaw. Boses ni Ingres Glenda. Kapag pumalya ang lahat, si Dante ang magiging panangga. Siguraduhin mong mabubuhay siya ng matagal para malitis. Tapos patayin bago siya makapagsalita ng marami. Natigilan si Rico, namutla. So, pinlano na nila ang lahat simula pa lang. Sa detention cell ng gabing iyon, bumubuhos ang malakas na ulan. Sunod-sunod ang kidlat na nagmumukhang kislap ng kutsilyo ang rehas na bakal. Nakaupo si Kagawad Dante na nakasandal sa pader, nanginginig sa lamig. Narinig niya ang papalapit na hakbang. Binuksan ng 2 pulis ang pinto ng selda. Gising, Dante, may dalaw. Pumasok ang isang lalaking nakaitim na Amerikana. Tumutulo pa ang tubig ulan sa payong. Maamo ang mukha pero matalim ang mata. Kapitan Lando, Dante, malambing niyang sabi. Patawad, pero kailangan gawin to. Kung hahayaan kitang magsalita, guguho ang lahat ng itinayo natin. Tumingala si Dante, matagal siyang tinitigan. Hindi ako takot mamatay, Lando. Pero kung may Diyos na talagang patas, hindi kayo matatahimik ng asawa mo habang buhay. Tipid na umiti si Lando. Minsan busy ang Diyos, Dante, kaya hayaan mong tao ang magpatakbo ng mundo. Sumenyas siya sa isang pulis. Narinig ang maliit na click, tumusok ang matalim na karayom sa balat ni Dante. Sa loob ng ilang segundo, nang hina ang katawan niya, dahan-dahang pumikit ang mata. Bago ang huling hininga, bumulong siya, lalamunin ka rin ni Glenda. Kinabukasan ng umaga, ibinalita sa radyo, ang pangunahing suspect sa kaso ng karning tao sa Quezon ay natagpo ang patay, nagpakamatay sa loob ng selda. Ayon sa pulisya, walang ibang kriminal na elemento. Nakinig si Rico sa balita na nakakuyom ang kamao, tumulo ang luha ng hindi namamalayan. Hindi siya nagpakamatay, mahina niyang sabi. Pinatay siya para manatiling nakabaon ang sikreto. Pero sa laptop screen, may lumabas na notification. New message received from unknown sender. Binuksan ni Rico. Isang pangungusap lang ang nandoon, walang pangalan. Pero ang nakasulat ay nagpatigil sa daloy ng dugo niya. Malupit talaga ang mundo, Rico, pero buhay pa ako. Nang gabing iyon sa gilid ng highway papuntang Maynila, huminto ang isang refrigerated truck sa harap ng malaking restaurant. Dahan-dahang bumaba ang babaeng nakaitim na belo, iniabot ang delivery document.
Sa ibaba ng papel, nakasulat ang pirma ni Glenda Lando. Tumingin ang babae sa langit sa gabi at mumiti ng samar. Tinapos na ni Dante ang first chapter. Ngayon, magsisimula na ang new chapter. Bulong niya. Umilaw ang truck, dahan-dahang umandar sa hamog, nag-iwan ng amoy ng sariwang karne na malabong nagpapasikip sa hangin ng gabi. 2 buwan ang lumipas mula nang isara ang kaso sa Quezon. Tahimik na ngayon ang probinsya, tila walang nangyari. Pero sa highway papuntang Batangas, isang bagong karinderya ang umaagaw sa atensyon ng mga driver at residente. Ang pangalan ay Karinderya ni Rina. Simple lang ang gusali pero laging puno ng customer. Ang may-ari, isang babaeng nakaitim na belo na may mainit na ngiti, ay tinatawag ng mga residente na Aling Rina. Walang nakakaalam kung saan siya galing, pero napakasarap ng luto niya. Malambot ang karne, kakaiba ang timpla, at nakakaakit ang amoy. Anong karne to, Nay? Tanong ng isang customer. Ngumiti si Aling Rina. Karne ng baka, iho. Lahat halal, garantisado. Pero para sa taong nakakita na sa mukha ni M.F. Glenda, pamilyar na pamilyar ang ngiting iyon. Si Aling Rina ay si M.S. Glenda, buhay, payapa, at nagbalik na may bagong pagkatao. Samantala, palipat-lipat pa rin ang tirahan si Rico. Hindi na siya naniniwala sa batas, sa hustisya, o kahit sa katotohanan mismo. Desidido siyang ibunyag ang katotohanan na hindi pa patay si M.S. Glenda. Nang hapong iyon, huminto siya sa tapat ng karinderya ni Rina. Kutob niya ay dadalhin siya ng mga hakbang niya pabalik sa parehong bangungot. Pagpasok, sinalubong agad siya ng amoy ng inihaw na karne. Tinitigan niya ang open kitchen sa likod at nanigas ang katawan niya. Sa sulok ng kusina, nakita niya ang maliit na tatoo na hugis bulaklak ng kalachochi sa pulsuhan ng babaeng nagluluto. Parehong-pareho ng tatoo ni M.S. Glenda. Sinubukan ni Rico na magpigil. Umupo siya sa mesa sa sulok, umorder ng isang order ng bulalo. Lumapit si Aling Rina. Kalmado ang ngiti. Mag-isa lang, iho. Tinitigan siya ni Rico ng matalim. Napadaan lang, Nay. Ang lakas ng karinderya niyo ah. Salamat sa Diyos. Gusto ng mga tao dito ang luto ko, magaan niyang sagot. Pero nang tumitig si Rico ng mas malapitan, may nakita siyang nagpakabog sa dibdib niya. Ang mata ni Glenda, malamig, puno ng sikreto, sumulyap pabalik bago ngumiti ulit na parang walang nangyari. Nang gabi pagkasara ng karinderya, nakaupo si M.F. Glenda sa kusina kasama si Kapitan Lando. Buhay din siya. Sa labas, ang karatulang kikarinderya ni Rina ay gumagalaw dahil sa hangin sa gabi. Naniniwala ang mga tao na si Dante lang ang gumawa, sabi ni Glenda habang pinapaikot ang kutsara sa tasa ng kape. Tumango si Lando. Isinara na rin ng pulis ang kaso. Wala nang magagawa si Rico. Tinitigan ni Glenda ang asawa, matalim ang mata. Sigurado kang hindi na siya babalik? Umiti ng tipid si Lando. Kapag bumalik siya, sasalubungin natin siya sa pinakanararapat na paraan. Binuksan niya ang maliit na kahon sa ilalim ng mesa. Sa loob ay may ilang at lisensya ng mga taong madalas kumain sa karinderyang iyon kamakailan tapos hindi na nakita ulit. Ilang araw ang lumipas, bumalik si Rico sa karinderya. Pero sa pagkakataong ito, may dala siyang hidden camera sa buttons ng damit. Wala na siyang pakialam sa panganib. Gusto niya ng ebidensya. Ebidensya na ang demonyong pumatay noon sa mga tao sa Quezon ay buhay pa at nagbebenta pa rin ng karning tao. Umorder ulit siya, ngayon barbecue naman. Habang naghihintay, nakita niya ang isang truck driver na pumasok sa karinderya. Mukhang gutom ang lalaki, umorder ng marami. Ilang minuto ang lumipas, ipinatawag ang driver sa kusina. Sabi tutulong daw magbuhat ng bagong stock ng karne. Pero hanggang sa gumabi, hindi na lumabas ang driver. Nagsimulang makaamoy si Rico ng malabong lansa na pamilyar. Amoy na gaya ng sa bahay ni M.F. Glenda noon. Hinawakan niya ang kamera sa bulsa, sinubukang i-record ang pinto sa likod. Pero biglang may narinig na mahinang boses mula sa likod niya. Rico, hindi ka pa rin nagbabago no? Mahilig pa ring mag-imbestiga ng mga bagay na hindi mo naman dapat pakialaman. Mabilis na lumingon si Rico. Nakatayo doon si Aling Rina. Wala na ang ngiti sa mukha niya.
Malamig ang tingin ng mga mata niya gaya ng gabi sa Quezon. Buhay ka pa, sabi ni Rico. Dapat kasama kang namatay nung gabing iyon. Sagot niya ng mahina. Pero siguro gusto ng tadhana na makita mo kung gaano kabubulok ang tao kaysa sa inaakala mo. Umatras si Rico. May ebidensya ako, Glenda. Sa tingin mo makakapagtago ka pa? Umiti si Glenda sabay pindot ng maliit na remote sa kamay niya. Kusa nag-lock ang pinto sa harap ng karinderya. Dumilim ang ilaw sa kusina. Nagsimulang marinig ang tunog ng bakal. Itak, kutsilyo at tunog ng pagbukas ng pinto ng freezer. Ilang oras ang lumipas, dumaan ang isang patrol car sa harap ng karinderya ni Rina. Mukhang tahimik ang karinderya, nakakandado ang pinto. Nakita lang ng pulis ang karatulang gumagalaw sa hangin at ang amoy ng luto na malabo pa rin. Kinabukasan, dumating ang mga suki gaya ng dati. Binuksan ni Aling Rina ang karinderya na mukhang fresh tila walang nangyari. Tinitigan niya ang mesa kung saan nakaupo si Rico kagabi at bumulong ng mahina. Sana matahimik ka sa bago mong lugar, iho. Binuksan niya ang kalan, kumuha ng sariwang hiwa ng karne sa ref, patag ang mukha, pero malambing na tinitigan ng mata ang karne, tila ba nakatingin sa taong kakilala niya noon. Ang pinakamasarap na karne ay laging galing sa taong matigas ang ulo. Bulong niya. Nang gabi, nakatayo si Glenda sa harap ng karinderya, nakatingin sa tahimik na kalsada. Dumating si Lando dala ang financial record book. Lalong lumalakas ang karinderya, Nay. Next week pwede na tayong magbukas ng branch doon. Sa Batangas, proud niyang sabi. Tumingin si Glenda sa malayo sa madilim na gubat sa likod ng karinderya. Matagal lang tahimik ang Quezon, mahina niyang sabi. Pero ang amoy ng kasalanan ay hindi kailanman talagang nawawala. Tumawa ng mahina si Lando. Ang importante buhay pa tayo. Tinitigan siya ni Glenda. Sumilay ang samar ng ngiti sa labi niya. Mahina niyang sabi. Buhay pa tayo. Pero ewan ko hanggang kailan. Umiihip ang hangin sa gabi dala ang malabong amoy ng inihaw na karne. Sa malayo, may asong umaalulong ng mahaba. Tila alam na may madilim na naulit. At sa gumagalaw na karatula sa harap ng karinderya, may bagong maliit na sulat sa ilalim ng malaking pangalan na karinderya ni Rina, Batangas Branch.